Muli po, magandang gabi sa bawat isa sa atin dito po sa loob ng ating iglesia. At gayon din po sa kanilang mga tahanan, nanonood, nakikinig sa ating pong midweek service. Dalayan ko po na naway maging biyaya po ang ating pong mapapakinggang salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At bago po tayo magsimula, inanyayahan ko po kayong tumayong lahat para sa ating pong panalangin. Tayo po manalangin. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, muli
kami po ay dumudulog sa trono ng biyaya. Hiningi po namin ang iyo pong pangunguna sa aming gawain at naway ang iyo pong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa bawat isa sa amin, sa mga nakikinig, at gayon din higit sa iyong lingkod, Panginoon, na magbabahagi ng salita, na ito po'y maging biyaya, pagpapala sa lahat, at amin pong masumpungan ang aming pangangailangang espiritual. At kung ano man po aming mga pagkukulang, kasalanan na patuloy nagagawa, linisin kami sa aming karumihan, ihanda aming puso at isipan sa pakikinig mula po sa iyong salita, at ito ay aming mailagak sa aming puso at isipan at aming itong magamit sa aming pong buhay, sa sandali, Panginoon, na aming pong kakalanganin ito. Salamat pong muli, dalangin namin ang iyong pangunguna sa lahat po ng gaganap ng aming pong gawain dito po sa iglesia, at patuloy na ikaw po ang siyang mapupurihan at mabigyan ng kaluwalhatian. Lahat pong ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa ating pag-aawitan. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y umawit. Ang unang awitin ay Alay Sa'yo. Ikaw ang tangi kong kagalakan, magpakailan pa man. Alay sa'yo ay pagpupuri, walang tumbas na pagsamba. Sa kaguluhan ng puso ko, ikaw lang ang tugon. Wala nang takot sa piling mo, apawang biyaya mo. Jesus, ikaw nga ang dakilang Diyos. Puso ko ay handog. Gawin mo lamang na iyong lingkod. Kagalak ay lubos. Ikaw
sumunod na awitin, dakila ang iyong ngalan. O Panginoon, ang ngalan mo'y dakila, dakila sa buong sanlibutan. Kalwalhati ay lagpas sa langit, sa malayong bituin. Papuri ay laging sasambitin. O Panginoon, ang ngalan mo'y dakila, dakila sa buong sanlibutan. Kalwalhati ay lagpas sa langit, sa malayong bituin. Papuri ay laging sasambitin. Kung ngayon pagmamasdan, likha mong kalangitan, bakit ako ay iyong tinalugdan? Minahal, iniligtas, pagsintay tanging wagas. O Diyos, papuri di magwawakas. O Panginoon, ang ngalan mo'y dakila, dakila sa buong sanlibutan. Kalwalhati ay lagpas sa langit, sa malayong bituin. Papuri ay laging sasambitin. Papuri ay laging sasambitin. At habang po ating inaawit ang turay, tayo po ay magkamayan. Right is always right and wrong is always wrong, and we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light. So seek the right in everything you do. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never known. Do right since you love the Lord. Do right, do right, do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never known. Do right since you love the Lord. Do right, do right. Maaari na po tayo magsiupo. Ngayon tayo po ay dadako sa ating announcement and reminders. Daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday via Bethany Cubao Members Group Chat, Facebook page, and YouTube channel. Midweek service and prayer meeting starts at 7 p.m. every Wednesday sa Church Auditorium po. Sunday worship service starts at 9 a.m. at Church Auditorium. At ang atin pong tema ngayong darating na linggo, ang paraan ng pagtatagumpay. Ito po may kita sa Pahayag, Kapitulo 12 at versikulo 11. At tayo po ay maganda para po sa ating paparating na Father Sunday. Adult Sunday School class every Sunday 3 p.m. at Begonia Room. Lord's Supper every last Sunday of the month. At atin po suportahan ang ating H1 Bring One every Sunday.
Weekly worship service Camarin, Caloocan every Friday. Home Bible study at San Mateo Rizal every Saturday. Worship service at Taytay Rizal every Saturday. At Taytay Ministry house-to-house Bible studies and dinner fellowship every Tuesday. Go Ye Cubao weekly activities, Bible study every Wednesday and Saturday, BKBC and tract distribution every Saturday. First time visitor Sunday, June 28, 2026, every last Sunday of the month. And 37th Missions Conference and 61st Church Anniversary 2026 Giving Commitment. Muli tayo po'y tumayo, ating awitin as the deer. As the deer panted for the water, so my soul longed after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold and silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I want you more than any other, and you are my everything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Maaari na po tayo magsiupo. At atin po tawagin para sa ating preaching, Brother Conrado Castillo. Magandang gabi po muli sa bawat sa atin dito sa loob ng ating iglesia at gayon din po sa online. At naway maging biyaya po sa bawat sa atin ang mensahe po na ating pong mapapakinggan. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, kinuha ko po doon sa Genesis 25, verse 27 to 34. At ang ating pong paksa, may pamagat, ipinagbili ni Esau ang kanyang pagkapanganay. At iikot po yung ating pag-aaral sa mga talatang ito. At inanyayahan ko po muna kayong tumayo para po sa salitang pagbasa ng mga talata
dito po sa Genesis chapter 25, 27 to 34. Ako po sa 27, kayo sa 28. At sa 34 po, sabay-sabay po natin itong basahin. At sabi po dyan, sa Genesis chapter 25, verse 27, at nagsilaki ang mga bata, at si Esau ay naging maliksi sa pangangaso, lalaki sa parang, at si Jacob ay isang lalaking tahimik na tumatahan sa mga tolda. 28. At nagluto si Jacob ng lutuin. At dumating si Esau na galing sa parang at siya'y nang lalambot. 30. At sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. 32 po. At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin, at isinumpa niya sa kanya, at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. 34 po, sabay-sabay tayo. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lentehas, at siya'y kumain at uminom at bumangon at yumaon. Gayon ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Tayo po muna ay dumako muli sa Panginoon upang humingi ng gabay sa ating pong mga binasang mga talata. Aming Amang Banal, muli sa iyo po namin itinatagubilin sa gabing ito ang aming pong ibinasang mga talata dito sa Genesis chapter 27 to 34. Patungkol po sa kay Esau na hindi niya pinigyang pagpapahalaga ang kanyang pagkapanganay. Hiniling po namin na ikaw ang may taas sa aming kalagitnaan at makita po namin ang mahalagang mensahe sa mga talatang ito na aming pong binasa. Lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Okay, magsipuna po tayong lahat. Ipinagbili ni Esau ang kanyang pagkapanganay. At alam nyo ba, sa time na yon ay napakahalaga po yung tinatawag nating pagkapanganay. O sa English, birthright. Kasi ang panganay ay may double inheritance po yan, sa kanyang mga magulang. At mamaya makikita po natin kung ano yung mga bagay na yan, At dito po sa New Testament, sa mga huling panahon, kasama na po tayo dito, kasi ito ay napapaloob mula nung si Christ, umakyat, sa langit. At ngayon po ay sa panahon natin na ngayon, ay makita po natin yung mga uri ng mga karakter ng mga tao sa ating kapanahunan. At hindi ko po babasahin itong lahat, yun lamang pinili ko ng mga 2 talata. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 2, sabi doon sa English, ang mga tao daw ay loves of their own selves. Loves of their own selves. Ayan, makikita na po natin ngayon, pangalawa po sa chapter 3, 2 Timothy chapter 3 verse 4. Sabi doon, lovers of pleasure more than lovers of God. Ayan, nakita na po natin na ang mga tao, ika nga, ay napalayo na ng palayo sa ating Panginoong Diyos. Maging sa kasalukuyan po, makikita natin, maging sa mga dati pong ating dinadaluhan na simbahan, dati paglinggo, puno, siksikan, umaapaw, meron pa sa mga labas. Lalo na kapag yung mga magpapaskot bagong taon, napakaraming tao. Pero ngayon po, pagmasdan natin, mangilan-ngilan na lamang po. Dati dun sa oras na yung simbang gabi po, mga madaling araw yun
habang nakahiga ako, napapakinggan ko po yung kalembang ng mga nung kampana at yung mga tao, makikita mo, patungo doon, mga nagmamadali kasi dahil nga kailangan makaupo sila. Ganyan po, pero ngayon po, kakaiba na, Catholic po yun, At maging sa panahon natin ngayon, ay inihula na ang mga mananampalataya ay malalamig, Kaya kailangan po natin ang kasiglahan, mula po sa salita ng Panginoon. Kasi ito yung gabay natin, Giya natin to sa ating buhay. Kapag nawala ang salita ng Panginoon sa ating buhay, tiyak po tayo ika nga ay maliligaw sa ating pagtakbo patungo sa ating Panginoon. Kasi ang nakikita natin yung mga kaliwat kanan, yung mga hadlang, At sa ating pong pag-aaral, ay patungkol po kay Esau to, tsaka kay Jacob, Sila po ay twin brothers, magkakambal po sila. At sabi nga ay ang panganay ay si Esau. Pangalawa si Jacob. At si Esau, ang kanyang gawain, sabi rito, siya po ay isang animal hunter, Nanghahunting po siya ng mga wild na usa, ganyan, At gayon naman si Jacob, siya po ay sa bahay, Parang tinatawag natin sa ating ina, yung housekeeper, At dito tinawag siya na plain man. At ngayon po meron dalawang bahagi, ating pong pag-aaral. Unang-una nga po yung maling pagpapasya. Maling pagpapasya ni Esau ay makikita po natin diyan sa 3 talata, Genesis 25, 29 to 31. At dito, ika nga ay makita po natin kung anong ika nga yung naging daan upang ipagbili ni Esau yung kanyang karapatan. At sabi sa 29, at nagluto si Jacob ng lutuin at dumating si Esau na galing sa parang at siya'y nang lalambot. Marahil baka maghapon, nangahunting siya ng mga usa, o anumang uri ng mga mababangis na hayop na pwedeng kainin. At sa 30 sabi, at sinabi ni Esau kay Jacob, ipinamamanhi ko sa iyo, napakanin mo ako niyong mapulang lutuin, sapagkat ako'y nang lalambot, kaya tinawag ang pangalan niya na Edom. Yun po yung bansa sa lipi ni Esau, yung Edom. 31, at sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. Ayun, sinamantala naman ni Jacob yung time nito upang ipagbili sa kanya yung birthright o yung pagkapanganay. At dito nga po ay ipinagpalit ang kanyang pagkapanganay dahil sa kanyang gutom. Dahil po sa kanyang gutom, pinagpalit yung kanyang pagkapanganay. Kita po ninyo, At makikita natin unti-unti, yung mga bagay na makikita natin sa ating kapanahunan. Sa 31, 32, sabi, at sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin na yung pagkapanganay. Sinamantala po niya, At dito, sa 32, sinabi ni Esau, narito, ako'y namamatay at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay. Hindi niya po inisip yung darating na biyaya, pagpapala. Hindi po siya ikang nakapag-intay yung time na yon. Sana po tayo meron mang bagay na hinihiling, huwag nating unahan ang Panginoon sa kanya pong desisyon. Kasi ang tandaan natin, ang pagpapala ng Panginoon ay dumarating. Ito po ay sa oras na ika nga na kailangan natin kung minsan ay hindi po dumarating, at tumilipas pa ang ilang mga araw o panahon. Pero ito ay ipagkakaloob din. Hintayin lang po natin yung time na yun. At dito nga po, walang pag-iisip, decision agad.
makuha agad anuman ang katumbas nito. Kita nyo, no? Sa panahon natin, ganyan. Yung nagbibili ng mga prohibited drug, di po ba? Kahit na mapanganib, sige lang. Kahit na ang buhay nila ay nakataya. Kasi mabilis yan eh. Pera agad yan. Kaya nakita nyo, hindi masugpo-sugpo yung bagay na yan eh, sa ating kapaligiran. Kasi nga po, madaling pagkakitaan. Pero hindi nila iniisip isang araw, sila ay madadakip din. Hindi man dito, sa kabilang buhay. Ano? Kaya, hindi nila inisip yan. Ano? Hindi niya inisip, yung kasalukuyan lamang ang kanyang tiningnan. Walang pag-iisip po sa kanyang desisyon. Makuha lamang anuman ang katumbas nito, maging ang kanyang buhay. Kaya nga po na sa ating buhay, kasalukuyan ang iniisip ay yung mga panandalian, yung agad. At yung kumisan, iniisip niya na, hindi naman ako mahuhuli eh. Ngunit tandaan natin, ano sabi po ng Proverbs 27:1? Sabi rito, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung anong ilalabas ng ibang araw. Okay, kung matatandaan natin si Samson, di po ba? Siya yung malakas, sa mga judges. Pinakamalakas po siya. At kaya niya pong buhatin yung mga mabigat na bagay. Kaya niya lagutin anumang mga tanikala o lubid na itatali sa kanya. At nung time nga na pamahal siya kay Delilah, di po ba? At si Delilah naman, kinasabuhat ng mga Pilisteo. At sinabi sa kanya, bibigyan ka namin ng award. Malaman lang namin kung saan nanggagaling yung lakas ni Samson. At nakita natin, di po ba, na ilang beses na siya ay tinalian, yung buhok niya tinirintas, pero siya po ay malakas pa rin. Ang lalaki kuminsan mahina sa saan ba mahina ang lalaki? Sa pagluha, di ba? Pagluha ng babae. Kaya yung tinago-tago niyang sikreto, sinabi niya patungkol doon sa kanyang buhok, di po ba? Nakapag pinutol kasi yun ay pangako, Pangako po na hindi siya iinom ng alak, kakain ng mga grapes, o nakalalasing. At hihipo ng patay. Pero ay sa time na ito, akala niya muli, siya ay makakabangon na may lakas nung siya ay pinutulan ng buhok. Pero nung siya ay tawagin, wala po. Ano nangyari? Siya po ay nabulag. Binulag siya at ginawa ngang alipin. Ganyan po ang hindi pinag-iisipang mga bagay, Hindi po pinag-iisipan. Katulad po nung lumalakad lamang sa paningin, hindi sa pananampalataya. Sabi nga dyan sa 2 Corinthians 5:7, sapagkat nagsisilakad kami sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng paningin. Yan po yung banggit sinabi ni Pablo. At makikita natin po yan, isang halimbawa niyan sa Old Testament. Nung time, si Abraham at Lot ay naghiwalay. Pinapili ni Abraham, kung saan mo gustong magtayo ng iyong tahanan, dumuong ka dahil napakaraming nating mga alagang hayop. At yung ating mga tauhan nag-aaway-away na. At itiningin ni Lot yung kanyang paningin doon sa plain of Jordan. Sabi niya dito magandang mag-alaga ng mga hayop. Ngunit hindi niya alam, siya pala unti-unting paroroon doon sa
kasamaan doon sa Sodom at Gomorrah. At alam mo naman natin na yun ay nilipol ng Panginoon. Kita nyo, no? Ganyan, ika nga ang mga tao. Parang ano din yan yung naaalala ko yung sa mga bata, yung isang bakers. Ting umaga, meron siyang isang kaing, o basket ng puno ng tinapay. At tinatawag niya yung mga bata para kunin. At yung batang maliit, parating nahuhuli. Maliit siya, hindi makasingit, Kaya, pagdating niya doon sa basket, yung maliit na lang ang natira sa kanya. At nakita nung bakers yun. Kaya nung time na, naggumawa siya uli ng tinapay at ipinamigay sa mga bata, gano'n na naman ang nangyari. Ngunit, yung maliit na tinapay, nilagyan niya ng perlas. Merong biyaya. Merong biyaya po na natamo yung bata. At gayon din po, sa bagay naman, sa kapahamakan, tulad sa napapahamak ang kaluluwa sa hell. Kagaya po sa Luke 16:24. Kita nyo dito, napaka habag, kaawa-awa yung mayaman na ito. Ano sabi diyan? Luke 16:24 sabi, at siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alam na ito. Kita nyo yung time na yun. Paghihirap ang kanyang tinamo at walang hanggan na yun. Walang hanggang paghihirap sa apoy. Gasino lang yung hinihingi niya. Gapatak na tubig. Ngunit hindi napagbigyan. At siya pa'y nanalangin dun sa mga buhay niyang mga kapatid. Napabalikin si Lazaro, ngunit huli na. Nandun ang kasulatan, sabi ni Abraham at ang mga propeta. Yun ang kanilang sundin. Na kahit na isang tao na bumalik, muling nabuhay, hindi nila paniniwalaan. Kaya tayo maging ay aware tayo dito sa mga halimbawa na ito na babasa po natin. Kasi wala nang second chance. Kaya yung mga mahal sa atin sa buhay, paalalahanan natin yan. Dalhin natin sila sa Panginoon. Kung hindi man, ipanalangin natin. Kasi hindi natin hawak yung kanilang mga puso Panginoon lamang ang nakakaalam. Pero wag tayo magsawa na manalangin. Hindi niya pinaghandaan ang kamatayan. Kasi mayaman siya Maaari, yun yung pinaka-Diyos niya. Lalo na sa panahon natin ngayon, ang dinidiyos ng tao. Nga sabi doon sa binasa natin sa 2 Timothy 3:4, sabi, lovers of pleasure more than lovers of God. Di po ba? Puro ang hinahanap ng tao, ganun. Madaling pagkakitaan. Kahit na nakataya ang kanilang buhay. At dito po, isinaisang tabi o dinisregard ang spiritual na pagpapala. At sabi sa 34, at siya'y kumain, sabi rito, at uminom. At bumangon at yumaon. Gayon ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Di walang halaga niya. Kasi hindi niya iniisip na balang araw, ay ganun ang mangyayari At alam niyo ba na kahit na ipinagbili ni Esau yung kanyang pagkapanganay at hindi ito na basbasan ng kanilang ama, baliwala rin po yun Baliwala rin. Katulad din itong mga story dun sa
duck laying golden egg, ano, yung mga parable, ano, sa mga bata, ano. At nakita nung isang tao, yung nangingitlog na duck na ginto. Ang ginawa niya, kinuha niya, ninakaw niya. At gusto niya mas maraming makuha siya. Alam niyo ginawa? Biniyak niya yung dibdib nung duck. Wala, natigil. Gusto niya kasi marami. Ganyan ang tao, di po ba? Walang kasiyahan. Walang kasiyahan po. Kita niyo yung mga natin, mga senator natin, nahuli na, nakakulong na, hindi pa rin nadadala. Di po ba? Bakit? Kasi nandiyan pa sa kalooban nila yung selfish makasarili. Gusto nila umaapaw ang mga bagay na kanilang makakamtan. Maraming tao ang naaakit sa mga bagay sa mundo. Kadalasan kahit buhay ang kapalit at masamang pamamaraan. Yun po yung ang kaganapan talaga sa nakikita natin. Pangalawa po ay bunga ng maling pagpapasya ni Esau. Ito po yung naging bunga, no? Sa 2 talata sa Genesis 25:33 at 34 sabi, at sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin. At isinumpa niya sa kanya at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. 34, at binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lentehas at siya'y kumain at uminom at bumangon at yumaon. Gayon, ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Parang na pahinga lang, kain lang, doon sa nangyari, kinabukasan, wala na, balik sa dating gawi. Ganyan ang tao po. Walang isip-isip kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Kaya nga, kakahabag yung mga tao, na ating binabahaginan ng salita ng Panginoon, tinatanggihan. Tinatanggihan po tayo. Pero patuloy lang po. Kasi hindi naman lahat ng tao ganun Meron din namang nakikinig. At ipag-pray natin po yung mga tao na yun. Baka mahabag ang Diyos, kumilos sa kanyang puso. Lalo na yung ating mga mahal sa buhay. Bunga ng maling pagpapasya, no? At sa una po ay panandali ang kasiyahan. Walang hanggang pagsisisi. Ganyan po sa Matthew 16:26, sabi dito, sapagkat ang pakikinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay. O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Kasi yan ang pamantayan ng tao Kahit na magsumubsob sa paghahanap buhay, kumita, mag-ipon. Pero sa huli, iiwanan. No? Iiwanan po lahat yan. Maging tayo, no? Kasi kung minsan napapasunod tayo sa ibang direksyon. Lalo na sa panahon natin, madali. Lahat ng bagay makikita mo dyan. Maganda to. Kaya maraming naliligaw. Maraming tao ang ang direksyon ay palayo sa Diyos. Kita niyo yung US. Nung una, tipo ba, pinagpapala sila. Nawala na yung mga matatanda na patuloy na sumusunod dun sa Panginoon. Ngayon, yung mga anak na, iba na direksyon ng mga anak nila sa mundo na, sa pagsunod na sa sistema ng mundo. Yan yung nakikita natin ito yung uso. Ito yung gagayahin ko. Sa lalaki, babae, di po ba? Yan yung sinusunod Kaya, iba ang direksyon ng kanilang buhay. Panandaliang kasiyahan, talagang pinagsisikapan nila, na makamtan yung kanilang mga pangarap sa buhay. Ngunit, ito ay nagtatapos sa kawalan at pagsisisi. Kaya nga po, nawala, dito po, sabi ko nga, yung nawala sa kanya?
nawala unang-una yung karapatan bilang panganay, double inheritance, mana, no? At pangalawa, bilang leader ng pamilya, pagkamatay ng ama, siya yung tatayo na pinakaama, yung panganay. At ang nangyari po, pangalawa, kapaitan at kasawian. Ano po sabi sa Hebrew 12:16 at 17? Sabi diyan, baka magkaroon ng sinumang mapakiapid o mapaglabastangan gaya ni Esau na sa isang pinggang pagkain ay pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Kasi nga, wala sa kanya yun eh. Bali wala sa kanya yun eh. Sa oras na yun eh. Ang mahalaga siya ay kumain, malagyan ng laman yung kanyang sikmura. 17, sabi, sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasa niyang magmana ng pagpapala, siya itinakwil. Sapagkat wala siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama. Bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluwa, talagang siguro mahagulgul to, no? Parang bata, kita nyo, no? Yung mga batang may hinihingi sa kanyang nanay o tatay, ano? Kapag hindi na ibigay, ano ginagawa? Naglulupasay para lang ibigay yung ano. Pero wala na. Dito wala na. Ano man ang kanyang gawin, wala na siyang magawa. Ano? Maglupasay man siya tulad ng isang batang may hinihingi sa ina. Katulad nung mayaman sa hell. Hindi na pagbigyan. Kasi ang pagbibigay po dito lang sa lupa. At tayo man, sana mga mananampalataya, hindi tayo maligaw ng mga maling pagpapasya. Kahit na tayo mananampalataya, kuminsan naliligaw tayo ng pagpapasya. Kuminsan tinitingnan natin yung ikang ang ginawa sa atin yung ating boss, o nabigyan tayo ng promotion, o ito ang kapalit, linggo, pasok tayo, o anumang bagay. No? Kailangan yung ating paninindigan nakabase sa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na ito ay ating inaaral, binabasa, at pinamumuhay. Upang sa gayon maging ayos, maganda yung ating direksyon. Makatawid tayo doon sa finish line. Si Esau po, yan po yung naging kanyang buhay, At nawala po ang pagpapala at basbas na uwi kay Jacob. Kahit na sinamantala ni Jacob yun, kasi nung una pa man, hindi pa man nangyayari ito, sinabi na ng Diyos ang pagpapala na kay Jacob doon sa pangalawa Kaya tayo po, ang direksyon natin, tingnan natin saan ba patungo yung ating mga pagpapasya, yung ating gagawin. Kaya nga po, anumang pagluwa at pagsusumamo ni Esau ay wala ng pagpapala, na pagkapanganay. Sa Genesis 27, 34 to 35, sabi diyan, nang marinig ni Esau ang mga salita ng kanyang ama, ay humiyaw ng malakas at nang di kawasang kapanglawan. At sinabi sa kanyang ama, basbasa mo ako. Ako naman, o ama ko. Nagmamakaawa siya. Nabigyan ng pagpapala rin. Yun ay para sa panganay lang. At dun sa mga humahawak nito. Yung pagpapala na yun. Pero pinagpala rin, kung babasahin natin, pinagpala rin si Esau, hindi katulad ni Jacob. Pinagpala siya. Pero nagtapos ang kanyang bansa. Na nawala po ang Edom. Kung pag-aaralan nating maigi yun, nawala po yan. Kaya nga po sabi sa 35, at kanyang sinabi na parito ang iyong kapatid sa pamagitan ng daya at kinuha ang basbas
sa iyo. Kasi nagkatuwang yung mother ni ni Jacob para dayain si Isaac At yun po ang nangyari, no? At tayo po maging sa panahon natin ngayon, ika nga kahit tayo mananampalataya, dapat pakaisipin po natin sa lahat po ng ating gagawing desisyon, pakaisipin ng 10 beses kung ito nga'y kalooban ng Panginoon Diyos. At ito'y tumuturo sa daan ng katuwiran, yung ating pong gagawin. Kasi hindi como tayo mananampalataya, hindi na tayo mahuhulog sa ganitong pagkakamali. Hindi po Hindi po, lalo na kung hindi tayo nag-iingat. Maraming naliligaw Kita nyo, maging sa mga maling turo, lumalaganap ngayon. Bakit? Maganda naman, ang paliwanag Sa Bible naman Ngunit, lihis doon sa katotohanan. Kasi yung mga ibang mga ngaral, ipinakikita lang yung ilang talata na hindi nakadirekta doon sa pinaka-main point, doon sa na sinasabi ng mga talata. Kaya, kailangan aral basa sa ating pong salita ng Panginoon. At sa ating pong pagtatapos, sa ating mananampalataya, sa ating pong mananampalataya, ano mang gagawin natin, pagpaplano o desisyon, tiyakin natin na ito ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos upang hindi tayo ay magkamali sa ating pagpapasya. Kasi hindi dapat naisip mo ito, plano ko maganda to. Ngunit, lihis sa kalooban ng Diyos at hindi naaayon sa Kanyang nais sa atin. Kaya nga po, man tungkulin na kaloob ng Diyos, atin itong isagawa. Huwag ipasa sa iba o hintayin ng iba na magkusa. Malayo po. Ipakita na lang natin yung ating magandang halimbawa. Kasi ganyan ang tao Kahit na kung minsan mananampalataya, alam nila yung tungkulin gawain. Kapag nasaktan, kahit na sila nga'y nagagamit, isinaisang tabi. Nakakaawa po. Kasi hindi yung damdamin na yun na nakasakit sa iyo o tao man, may tungkulin ka, gawin mo. Ang nasasaktan nun, hindi yung tao, ang Panginoon. Kasi hindi mo ginagamit yung binigay sa iyo biyaya, pagpapala. Kaya, wag mo natin tingnan ang tao. Kapag tayo tumingin talaga sa tao, kahit na mananampalataya yan, maliligaw tayo. Gawin natin. Doon tayo tumingin. Sabi nga, looking unto Jesus. Looking unto Jesus. Sa Kanya lang tayo tumingin. Oo, talagang yung damdamin natin, madaling masaktan yan Madaling masaktan po yan. Pero ipanalangin mo. At gawin mo yung nararapat at sumunod ka dun sa Panginoon. At kaya nga po sa hindi nakalasap ng muli pong panganakan sa mga unsaved samantalahin mo ang pagkakataon na maligtas ang iyong kaluluwa habang may buhay. Baka bukas ay huli na at walang pagsisisi kung ikaw ay mapahamak sa impyerno. Sa mga tahanan po, meron pang mga kasama kayo dyan. Nakapakinig ngayon, naway ito'y maging isang hamon, babala sa inyo, na habang may buhay tanggapin natin ang biyaya na yan at baka bukas ay pagsisihan natin. Kaya nga po, pahalagaan higit sa lahat ang mga bagay na ukol sa langit kaysa sa mga bagay dito sa sanglibutan. Sabi nga, yung mga bagay dito sa sanglibutan, pansamantala lang yan, mawawala yan. Pero yung mga bagay na panglangit, nandun po yan. Nakaimbak. At isang araw makita po natin yan. At naway ito po yung magbigay sa atin ng paalala. Ano man ang kalagayan natin. Ano man ang tungkulin natin. At sa mga kamataan, sana ipagpatuloy natin yung magandang layunin na
ginagawa ninyo sa pagitan ng mga leader ninyo. Nandiyan po si Ma'am Da, ayan, sumusulong sa inyo, at yung mga leader po ninyo dyan. Patuloy lang po tayo at huwag tayo ikangang padadala sa anumang direksyon na lihis sa kalooban ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama, muli salamat po sa oras na ito. Dalangin ko po na ikaw po ang manguna mamahala sa bawat isa amin at hindi po marami makaligtaan. Ang pinakamahalagang iyo pong paalala sa amin sa gabing ito na bawat bagay na amin pong gagawin, paplanuhin o magbibigay desisyon, ito nga ba ay angkop sa iyo pong salita at sa iyo pong kalooban. Dalangin ko po na ang bawat isa sa amin, Panginoon, na naway patuloy lang po ang aming paglilingkod sa iyo. Alam po namin na kumisan kami nasasaktan, ngunit yan ay pangkaraniwan na yan sa mga taong sumusunod sa iyo upang kami lalong magtiwala sa iyo at lubos na amin pong isagawa ang mahalagang bahagi. Lalo na nga po ang tungkulin namin ng pagbabahagi ng iyong salita sa mga taong wala pang pagkakilala sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. At sa gayon ay patuloy na kami ay maging magandang halimbawa, unang-una sa aming mga kapatiran, sa aming mga mahal sa buhay, at sa mga tao na nasa aming pong kapaligiran. Salamat po ng marami, Panginoon. Lahat po ito ay aming itinataguwilit pinasalamatan sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Tayo po dadako sa ating offering sa pagbibigayan. Sabi po dyan sa Hebrew, chapter 13, verse 5, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon at gawin natin. Ika nga ang lahat ng bagay na yan na nasa atin ng legal. Okay, tayo po ay manalangin para sa ating offering. Amang Banal, muli kami po ay dudulog sa trono ng biyaya. Amin pong pinagkakatiwala ang amin pong pagkakaloob, pagbibigayan sa gabing ito. Dalangin po namin na ito'y maging kagamit-gamit sa iyo pong iglesia, sa mga pangailangan nito, lalo na sa mga taong ginagamit mo upang humayo sa mga lugar kung saan ay hindi pa nakakarating, Panginoon, ang iyong salita. Pagpalain mo po ang bawat isa at patuloyin na aming maibigay ang iyo pong bahagi sa aming tinatangkilik. Lahat mo ito ay aming tinatangkilik pinasalamatan sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay magpasalamat. Ama, salamat po sa nalikom na salapi. Salamat sa iyong mga anak na patuloy na bukas ang kanila pong palad, ang kanilang bulsa sa pagkakaloob at dalangin nga po namin na pagpalain ang bawat isa. Hindi lamang sa larangan ng material, pinansyal, kundi sa kanila pong espiritual na buhay ay patuloy sila ay lumago at gayon din sa kanilang physical na pangatawan, bigyan sila ng patuloy na kalusugan at katapatan sa bawat tungkol at gawain na kanila pong ginagawa sa araw-araw. Lahat mo ito ay aming tinatagubin salamatan sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Muli tayo po ay magsitayo para po sa ating huling awitin, Ikaw Lamang. Mula sa dilim, tungo sa liwanag, Ikaw, Jesus, ang nagbigay pag-asa.
tayo po ay magpasalamat. Pagpalang Diyos, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo pong dakilang pag-ibig sa amin na hindi mo kami pinabayaan na mga pa sa kadiliman, kundi kami yung iniwanan ng iyo pong mga salita upang aming gabay sa aming pong buhay sa araw-araw at sa gayon hindi po kami magkamali sa aming pong pagdidesisyon sa aming pong mga bagay na aming gagawin ay ito ay maitama, Panginoon, nakaangkla mula po sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa iyong pong pagkilos, magitan ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. At dalangin nga po namin na naway maging ang mga nasa tahanan, online, ay ito ay bigyan, Panginoon, pagpapahalaga ang aming pong mensahe sa gabing ito. At patuloy, Panginoon, saliksikin ang iyong pong mga salita na ito ay manahan sa aming buhay sa araw-araw. Hindi kami mailigaw ng mga maling katuruan at maging sa aming pong sariling pagpapasya. At muli, Panginoon, sa aming pong tirang oras, ikaw pong manguna at mamahala. At salamat po sa iyong mga anak na ginamit upang sa gayon ay kami magkaroon ng patuloy na gawain, pananambahan sa gabing ito. At dalangin din po namin na sa aming pong sama-samang panalangin, ikaw ang tumugon sa tamang panahon at sa aming paghiwalay, ikaw po ang manguna hanggang sa aming mga tahanan. Lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan po na anak na si Jesus. Amen.